Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa 1 Juan, Kapitulo 5, talatang 13. Ito po ang sinasabi: "Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa Anak ng Diyos, upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan." Binabati kita. Gumawa ka ng isang pagpapasya na babago sa iyong buhay. Maaring mayroon kang mga katanungan kung paano ka magsisimula sa iyong pananampalataya o sa iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Narito ang mga panununtunan sa salita ng Diyos upang iyong magsilbing patnubay. Tiyakin mo kung maunawaan mo ang tungkol sa kaligtasan. Sinasabi sa 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo, kayong nananalig sa Anak ng Diyos, para malaman ninyo na may buhay kayo na walang hanggan." Nais ng Diyos para malaman ninyo na may buhay kayo na walang hanggan, no? Nais ng Diyos na maunawaan natin ang ating kaligtasan. Nais niyang lubos ang ating paniniwala na nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas na. Balikan natin ang mga mahalagang bagay tungkol sa kaligtasan. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat ay nakagawa ng mga bagay na hindi nais ng Diyos, ayon sa Roma 3:23. Dahil sa ating mga kasalanan, nararapat lamang na parusahan tayo ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Roma 6:23. Namatay si Jesus sa krus para sa atin upang bayaran ang ating mga kasalanan. Siya ang nagtiis ng parusa na nararapat sa atin, at ang kanyang muling pagkabuhay ang ebidensya na sapat ang kanyang bayad para sa ating mga kasalanan. Pinatatawad ng Diyos at inililigtas ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus at nagtitiwala sa kanyang kamatayan bilang pambayad sa kanilang mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa inyo ang aming mga kababayan, lalo na yung mga anak sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Maraming nakakasakit sa panahon ngayon, tulad ng ubo, sipon at iba pa. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, at pagalingin mo sila, Panginoon. Amin ding inilalapit ang mga naghahanap buhay sa lansangan na sila'y ingatan at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan. Amin ding itataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng mga palay, gulay, prutas at iba pa, na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng mga pagkain sa kanilang mga hapag.
Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway tulungan mo sila na makasumpong ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yan ang mensahe ng kaligtasan. Kung tunay mong inilagak ang iyong pagtitiwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, makatitiyak ka sa iyong kaligtasan. Ang lahat ng iyong mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos at ipinangako niyang hindi ka pababayaan ni iwanan man. Alalahanin mong tiyak ang iyong kaligtasan kay Hesukristo. Kung ikaw ay sumasampalataya at nagtiwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, may katiyakan na mamumuhay ka ng walang hanggan sa langit kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Maghanap ka ng iglesia na Biblia lamang ang itinuturo. Napakahalaga na ang mga mananampalataya kay Hesukristo ay magsama-sama. Ngayong sumasampalataya ka na kay Hesukristo, pinapayuhan ka namin na maghanap ng isang simbahan na malapit sa iyong lugar na naniniwala sa mga turo mula sa Biblia at makipag-usap ka sa isang pastor doon. Sabihin mo sa kanya na ikaw ay isang bagong mananampalataya ni Hesukristo. Ang layunin ng simbahan ay magturo ng tungkol sa salita ng Diyos. Ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay uri para makapamuhay ng matagumpay bilang isang Kristiyano. Pangaral mong isang pamuhay ang salita ng Diyos. Sinabi sa pangalawang Timoteo 3:16 hanggang 17, lahat ng kasulatan ay galing sa Diyos at makapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang ang maglilingkod sa Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ang isa pang layunin ng simbahan ay ang pagsamba. Ang pagsamba ay pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Iniligtas tayo ng Diyos, iniibig niya tayo, at ibinibigay ang ating mga pangangailangan. Pinapatnubayan din niya tayo at iniingatan araw-araw. Ang Diyos ay banal, matuwid, mapagmahal, maunawain at puno ng biyaya. Sinabi sa Pahayag 4:11, karapat-dapat ka, Panginoon, naming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, sapagkat kayo ang lumalang sa lahat ng bagay. At ginawa mo ang mga ito ayon sa iyong kagustuhan. Maglaan ka ng panahon para sa Diyos araw-araw. Mahalaga para sa mga Kristiyano ang paglaan ng panahon para sa Diyos araw-araw. Ang tawag ng iba dito ay debosyon, sapagkat ito ang panahon na inilalaan natin sa Diyos. Ang iba ay gustong gawin ito sa umaga. Ang iba naman ay sa hapon. Hindi mahalaga kung ano ang tawag mo dito o kung anong oras mo ito nais gawin. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito para sa Diyos. Ano ang dapat natin gawin sa oras na inilaan natin para sa Diyos? Una, manalangin. Ang panalangin ay intentional
na pagpapaabot sa Diyos ng ating saloobin. Sabihin mo sa Diyos ang iyong mga problema at mga alalahanin. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng karunungan, patnubayan at lahat ng iyong mga pangangailangan. Sabihin mo rin sa Diyos kung gaano mo siya kamahal at kung gaano mo pinahalagahan ang lahat ng ginagawa niya sa iyo. Ganyan ang panalangin. Magbasa ng Biblia. Nasa Biblia ang lahat ng kailangan mong malaman upang makapamuhay ka ng matagumpay bilang isang Kristiyano. Naglalaman ito ng mga turo ng Diyos upang makagawa ka ng tamang pagpapasya sa buhay, upang iyong malaman ang kalooban ng Diyos kung paano ka maglilingkod sa kapwa at kung paano ka lalago sa buhay espiritual. Ang Biblia ay salita ng Diyos para sa atin. Ito ay naglalaman ng mga turo kung paano tayo mamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Makihalubilo ka sa mga taong makatutulong sa iyong buhay espiritual. Sinasabi sa atin sa 1 Korinto 15:33, mag-ingat kayo. Ang masamang kasamay makakasira ng magandang ugali. Maraming babala ang ating makikita sa Biblia laban sa panghihikayat sa atin ng mga taong masasama. Ang paggugol ng panahon na kasama ang mga taong masama ang gawain ay makatutukso sa atin para din ng masama. Mahahawa tayo sa ugali mga taong laging nating kasama. Kaya kailangan na ang palagi nating kasama ay ang mga taong tapat na nagmamahal din sa Panginoon. Sikapin mo magkaroon ng 1 o 2 kaibigan sa iglesia na maaaring makatulong at makapagpalakas sa iyo. Hilingin mo sa iyong mga kaibigan na paalalahanan ka sa iyong pananagutan sa Diyos at sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Tanungin mo sila kung maaari mo ring gawin ito sa kanila. Hindi naman ito nangangahulugan na hindi ka makikipagkaibigan sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Manatili kang kaibigan nila at ipadama mo mahal mo sila. Sabihin mo sa kanila na binago na ni Jesus ang buhay mo, kaya may mga bagay na dati mong ginagawa na hindi mo na kayang gawin ngayon. Hilingin mo sa Diyos na pagkalooban ka ng pagkakataon na maibahagi ang Ebanghelyo sa iyong mga kaibigan. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa iyo ang buong araw na ito at ang aming mga mahal sa buhay. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.